Xin chào from Vietnam. My name is Joanne, isang guro na nagtuturo dati sa Pilipinas pero nag-decide na magturo as an ESL teacher at currently based dito sa napaka-colorful at minsan ay nakaka-culture shock na bansa. Sa munting vlog na ito, samahan niyo ako sa isang typical na araw ko. Mula sa aking pagising, sa aking pagtuturo at hanggang sa matapos ang araw na ito. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Siyempre, pagising sa umaga, ang unahin natin ay ang magpasalamat sa ating amang lumikha. Pasasalamat sa kanyang paggabay sa atin sa ating pagtulog at pagising ngayong umaga. Ika nga nila, every gising is a blessing. Kaya wag nating kakalimutang magpasalamat at humingi ng guidance para sa araw na ito sa lahat ng ating mga gawain. At pagkatapos nga niyan, tinignan ko yung laptop ko. Hindi ko pala siya na-off kagabi. Natulugan ko tuloy, pinapanood kong pelikula. Hindi ko na tuloy siya natapos. Anyway, pwede ko naman ulit siyang panoorin mamaya. At nung inyo-off ko na nga, nakita ko na naman ang mga picture ng aking mga mahal. Sobrang na-miss ko tuloy sila. Pero iniisip ko na lang, malapit na naman na. Hindi ko iniisip na malayo pa. Pagkatapos ko nga dyan magtiklop, nagpunta na ako sa bathroom para maligo kasi nga may pasok tayo ngayon. Pagkatapos kong maligo, syempre, magpahid tayo ng moisturizer at ng sunscreen para meron tayong protection kahit na hindi naman ganun kainit ngayon dito sa Vietnam. At pagkatapos niyan, syempre, pumasok na ako. At ito, ang makikita niyo sa paligid ng aming school, mga naglalakihang buildings. Ako nga pala ay nakabase sa Hanoi at ako ay nagtuturo sa Finland International Preschool as kindergarten teacher. Pagkatapos ko ang ilagay or ilapag ang aking mga gamit, lumabas na din ako kasi kailangan kong salubungin ang aking mga estudyante. Dito, kapag estudyante mo, ikaw dapat ang kukuha. Merong mga naglalakad, meron din namang mga nakamotor. Siguro yung mga malalayo na ang bahay, medyo malalayo na. At syempre, meron din namang mga nakasasakyan. Alam nyo ba, ang mga bata rito yayamanin, kaya nakakatakot silang pagalitan. Anyway, hindi naman ako nagagalit dito. Hinahayaan ko yung mga TA ang magalit. Basta ako magtuturo lang. At kapag kumpleto na ang aking mga bata, aakyat na rin ako sa taas. Nasa pang-apat na palapag nga pala ang aking classroom. Bale, 3 ang aking klase. Yung G1 class ang aking advisory. At meron akong tinuturuan na baby class at saka ang 3A. Yung baby class, 1 to 2 years old lang yun. At yung 3A naman, 3 to 4. At itong advisory ko ay 4 to 5. Tigo 30 minutes lang ang turo ko doon sa FIS Baby at saka sa 3A. Dito talaga ako nakatutok sa aking class. Kasi 2 lang ang foreign teacher dito, kaya pinaghatian namin yung 6 na klase, tig-3 kami. Diba, ang kakit ng mga bata, pagkakita sa akin, kumapit agad. Akala mo naman ang tagal namang hindi nagkita. Pero sabi ko, enough na dahil circle time na namin. Dito sa circle time, syempre, nagkulitan kami yung aming morning routine, kung ano ang araw ngayon at kung ano ang weather, at syempre, konting kantahan. At pagkatapos niyan, 30 minutes lang yan. And then after that, 30 minutes ulit na English time. Alam nyo ba, ang mga materials namin sa English time ay provided ng school. At ang mga gumagawa nito ay ang mga TAs ko. 2 nga pala ang TA ko dito. O diba, wala akong ibang gagawin dito kundi ang magturo ng magturo. Ayan, pagkatapos ng 30 minutes ko dyan, nagpunta naman na ako sa next class ko, ang Peace Baby, ang baby class or yung 1 to 2 years old. Sobrang cute din ng mga batang ito, ang sarap din panggigilan, pero nga, bawal nga yun. Pero minsan hindi ko napipigilan, slight lang naman. At 30 minutes lang din ako dito. Pagkatapos ng 30 minutes, bumalik na rin ako sa aking G1 class at naabutan ko ang aking mga TAs na pinapakain na sila. Sobrang healthy ng pagkain nila dito. May fruit, may meat, may soup, at may vegetables. Napaka-balance talaga. At pagkatapos nga nilang kumain dyan, inutusan ko na silang ayusin ang kanilang mga upuan. O diba, nauutusan ko ang mga bata dito. Yan kasi ang sinabi ng aming boss or ng aming head dito, kailangan nilang matuto. At pagkatapos dyan,
Pinalinya ko na sila para kunin ang kanilang mga bed dahil nap time na namin mula 12 noon hanggang 2:30. At kami naman ang kakain ng mga teacher. Free ang lunch namin dito. O diba, ang saya-saya. After na 2:30, gumising na ako at pumunta na ako sa aking baby or 3A class. Ito yung pangatlong klase ko ngayon. 30 minutes lang din ako dyan at pagkatapos niyan, bumalik na ako sa G1 class. At dahil wala kaming activity ngayong hapon, nagpalaro na lang ako. Pero usually, meron silang cooking class, dance class, at gym class. Pero ngayon, wala. Kaya naman, yun ang ginawa namin. At pagkatapos ng araw na ito or pagkatapos ng laro na yan, hinaghintay na lang kami ng announcement sa baba kung may mga magulang na silang susundo. At pagkatapos nun, pwede na kami umuwi kapag wala na kaming estudyante. O diba, napakabilis lang ng araw ko. O pagkatapos niyan, umuwi na din ako at syempre nag-shower dahil medyo mainit-init din. Nakakapagod din kaya at nakakapawis ang sumayaw at maghabol ng mga bata. Pagkatapos niyan, bedtime ko na din. Pero bago ako matulog, huwag kakalimutang magpasalamat sa ating amang lumikha sa isang araw na naman na ibinigay niya sa atin. Ayan, that's a day in my life as an ESL teacher here in Vietnam. Medyo nakakapagod pero super worth it naman. New experiences, new people at syempre bagong learnings araw-araw. Kung nag-enjoy kayo sa vlog na ito, don't forget to like, share and comment para sa mas marami pang kwento. Kita-kits ulit next time. Ingat kayo palagi. Good night!